Kung natatanong niyo po ako, bakit ako nahilig sa Catholic Apologetics, our topic today is One True Church. Ito po ang isang bentahe ng nakikita nating mga non-Catholics, yung tinatawag nilang kapamagas! Tuloy na English! So, sound, ano na po, no? Sound familiar. Now, pag pinag-aralan mo natin yung mga tactics ng mga yan, you will be proud Catholic. Kasi, ako po, nung naguluhan po ako, yung samahan ko na yan, ang muntik ako maging member. Kung di niyo po natatanong. Kasi ako po, balikan natin, kung tayo maging matampuhin. Sa Catholicism kasi, ang akala natin, when we say Catholicism, we say Catholic every Sunday. Pag-attend tayo ng isa, attend tayo ng Mass, that is Catholicism. Paglabas mo, ordinary work, ordinary life, naka-turn off ang Catholic faith. That is not how we are being trained as Catholics. Nung ako po ay nag-serve choir sa Kristal, never naman po ako naka-encounter ng mga tanong-tanong. Saan sa talata dapat nagsasign ng cross? Saan sa talata may December 25? Saan sa talata si Cristo Dios? Saan sa talata si Maria Virgen? At saan sa talata pinag-uutusan kayo gumawa ng mga Diyos-Diyosan? Bawal yan. Hindi po ako naka-encounter niya. Pero graduate po ako 2003, nakakilala po ako sa magandang Pilipini na member ng Iglesia ni Cristo. Nung ako po ay ma-attend na doon sa kanilang pamamahayan, na-shock ako kasi ang dami po nilang katanungan sa faith. Magkahiwalay pong babae at lalaki. Tapos nung umupo na po ako, pag mananalangin sila na magsasayin ng cross na ako, yung katabi ko sabi, bawal yan dito. Nagulat po ako kasi sabi ko, Catholic ako eh. Magsasayin ng cross kami. Sabi ko niya yan, napigil ako sa ikuman. Hanggang katagalan ko ng 6 months, hindi po ako bumitaw agad as Catholic. Pero yung damage to the faith, ando doon. Halimbawa ko, pag magsisimba ko, hindi naman nagsasayin ng cross. Kasi nga wala ko na sa Bible. Tapos, pag tumitingin ako sa kaliwa kanan, puro imahe, dito na lang ako sa baba, kasi nga maraming Diyos-Diyosan. So, at the end of the day po, nagagalit na ako sa pare, kasi sabi ko, bakit ang pare walang alam? Kasi doon pa nga ako sa pamamahayan nila, talagang binibira nila ang Catholic Church. So, parang ang mentahe, Catholic Church. Pag ma-hook ka, kasi pamilyar mo kayo, ang kultura ng Pilipino, mahilig tayo mapaniwala na walang ebidensya. Guilty tayo noon. Pag sinabi natin, walang confession sa Bible, ay kung nga, lipat. Ganun po yung naging attitude ko. Pero in a way, ito po ang prayer ko, isa lang. Sabi ko, Lord, bago po ako umalis sa Catholic Church, bakit wala po akong pare na nakilala masama? Bakit wala po akong nakilalang Katoliko na talaga kung nasa circle ng as Catholic? Wala naman po akong nakita Katoliko sira-sira. Kumbaga, marami yung Katoliko na alam na natin tagilid, pero sabi ko, wala naman akong members of the family na non-practicing. So at the end of the day, umiyak po ako doon sa kaibigan mong pare sa Servants of Charity, si Father Eduardo Servito. Sabi ko, Father, bakit ko parang nagagalit na ako sa pare, sa madre? Nayakap niya lang po ako at nakaramdam ako ng kapayapaan. Yun, nagtatanong-tanong na hanggang sa yung nanay ko po, tinanong ko, hindi rin makasagot. Kaya sabi ko yung nanay ko, wala rin alam. Nagsiserve sa simbahan, wala rin alam. Tumanda na sa simbahan, wala rin alam. Aminin natin, yung mga nagsiserve sa simbahan, hindi nagtatanong bakit ginagawa. Yan. Nagtutupi ako one time, nalaglag po itong magazine. Nung nalaglag, nakita ko agad, saan sa Biblia may Holy Trinity? Saan sa Biblia may purgatorio? Ang ginawa ko po, binasa ko agad. Sabi ko, Lord, salamat. Mukhang hindi ako lilipat Nung nabasa ko po siya, doon po ako natuto mag-English. Kasi sinulat ng Indianong pare English. So nagtyaga po ako mag-English. So na-absorb ko naman siya for 8 years. Imagine 8 years po nag-doubt ako as Catholic. Tapos, nung ako na sa apologetics, nadadala ko na po siya sa
Nadadala ko na siya sa parte ng aking buhay. Hanggang naging member po ako ng Defensores PA. Kung pamilyar po kayo dito sa may Philippines. Doon po sa Defensores PA, nakilala ko naman si Father Abe Arganyosa, ang spiritual advisor po ng theological advisor ngayon ng CFD. Isa po siyang Bicolano. Tapos si Attorney Manuel Yasos, kung kilala niyo po siya, is one of the great Mariologists sa Pilipinas. Isa rin po siya sa nagpo-formation doon. Ang sabi niya, kailangan ko ng tagabasa. Kailangan magaling sumita sa talata. Sabi ko, nasusundan ko na yung yung way mo ng pagbabasa. Di tumayo ako. Kaya ako na lang. Sabi, ka dito. Hanggang ito na po tayo, maharap sa inyo. Na-train na po tayo. Kaya po kayo, yung mga nandito, you are being trained now. Pwede niyo pong evangelize ng inyong mga kapamilya. Pag-start tayo. Okay po? So let's start from 1 to church. Actually, ngayon lang po ako nag-slide. Hindi po ako nag-slide. Pero sabi ni Sister Perks, sabi ko pa, Brother Perks, yun pala nilapitan ng Sister Perks ko pala, sorry. Next slide po ako. So yan po, 1 Holy Catholic and Apostolic Church. Ma-appreciate ninyo why you are being Catholic. Kasi tayo mga Pilipino, hindi nga natin alam bakit tayo Pinoy eh. Try mo, magtanong ka ngayon kay Pampuso. Pero yung kanunuan natin ng ating heritage, hindi natin may pagmayabang. Bakit? Tamad mag-aral ang mga Pilipino. Mas gusto lang natin technical sa bahay, walang ginagawa. So, hindi nakakapagtaka sa faith. Huwag po tayo masaktan. That's the culture. Pero we need to learn. Huwag magiging matampuhin. Sa simbahan natin, maraming matampuhin. Hindi pwede ganun. 2023 na. Huwag tayo naging matampuhin. Kasi kung ganun tayo mag-serve kay Lord, may makarinig lang tayo masakit, alis. No. You are serving the church because of the Lord. Not by the priest. Hindi dahil sa kumari mo nagsiserve. Huwag maging matampuhin, ha? Yan. 1 Holy Catholic and Apostolic Church. Kasi one time, nagtalk po ako sa isang charismatic. Sabi ko, charismatic yung bakit, pero puro bold yung picture. Abang, nagalit yung sa akin yung yung may-ari. Bakit? Gusto ba natin yung sweet lang na naririnig? Gusto natin sugar-coated? Ang nagko-correct sa kapamilya is kapamilya din. Huwag tayong maging matampuhin. Kasi mas magandang i-correct tayo. It is a way of love. Kapag mahal mo yung kapamilya mo, masakit man sa hindi, pangangaralan mo siya. Kasi that's the part being family in the Catholic Church. So nakita niyo po yung slide na yan. Nung time ko nag-Renaissance, pinapatay ang Catholicism. Sino pamilyar, sino makakakilala sa inyo? Balik tayo sa kasaysayan, huwag muna tayo sa Biblia. Bakit? Kasi ang Catholic Church buhay na ng 300 years, wala pang Bible. Remember, 2 points ang ibibigay kung gusto kong matandaan niyo sa akin ngayong araw. 2 point na dapat yung dalhin pag nag-aaral kayo ng apologetics. Ang Catholic Church buhay na ng 300 years. First 33 popes pinagpapatay. Wala pang born again, wala pang INC, wala pang Islam, wala pang any religion. There is Catholicism. Wala pang Bible. Ulitin natin, because the Bible itself is the life of the church. Alam niyo ba na nag-imisa na tayo, wala pang canon of the New Testament? Nag-Our Father na tayo, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Sinasabi na yan ng mga Catholics for the first 500 years. Tsaka palang naisulat yung Matthew. 40 years na tayo nagmamas, tsaka pa lamang naisulat ni Matthew yung Our Father who art in heaven. Okay? Ma-appreciate nyo na yun. Bakit kayo Catholic? So next. Yan. Bakit? Ano yan, Brother Bien? Sabi kasi nila, patunayan muna ninyo na ang Catholicism nasa kasaysayan din. Tingnan nyo yung mga nahuhukay ng peba. Ayun, si Jesus Christ, may mga sheep. Kasi po, ang pagiging Katoliko noon, krimen. Ulitin ko, ang pagiging Katoliko noon, krimen. Kasi ang aral natin, totoong dugo at katawan ni Kristo ang Holy Eucharist. Sabi ng sa imagine niyo po ang buong UPI Rome. Ang Roman Emperor means God. You can practice your sect or denomination, pero ang pinaka-Diyos ng mga Diyos ang Emperor. So, pwede kang mag-practice ng faith,
Pero, sister, kailangan sinasamba mo sa pinakamataas na antas ng pagsamba ang emperor. Sabi nila, tanging ang humihiwalay sa pagsamba sa emperor, Christians. So dapat, hulihin itong mga to. Hindi sila nag-o-offer ng incense sa emperor. Kaya doon natin nakuha, hindi isang picture. Kasi naging practice noon kapag pinapadala sa mga bawat city, iisa lang ang picture portrait ng emperor. Ganon din natin nakuha yung picture portrait ni Jesus Christ. Kasi to counter yung divinity, kasi divine nga daw ang emperor Kaya kung isang krimen is cannibal sa Catholics, kumakain sila ng flesh. Ginagantay, ginigitay-gitay nila, hinihiwa-hiwa nila yung baby sa mesa. That is crime. Kaya nga po alam ninyo mga Catholics, magkaroon tayo ng pinakamataas na respeto sa Holy Eucharist. Kasi ako po ay lay minister. Makita mo yung mga ako ang dudilim, ang dudumi. Ako po minsan pag naligaga yung magre-receive, hindi niya alam kung saan niya tatanggapin, dinidiretso ko na po sa bibig. Kasi alam niyo po ba yung any particle? Halimbawa po may particle, ginaganyan para Katoliko yan. Oh my, that is Jesus Christ. Imagine niyo yung isang salamin na ganito kalaki at pinasal ko po sa harapan ko. Sino yung imahe makikita ko sa malaking parte sa maliit na particles? Sino? Ako pa din. That is the Holy Eucharist. That is Jesus Christ. John 6:54-56. If ever who eats my flesh and drinks my blood, I will dwell in you, you will dwell in me. Sabi ng mga born again, hindi natin kailangan ng religion. Kailangan lang natin ng personal relationship. That is personal relationship. Holy Eucharist. Intimate yun. Kasi pumapasok si Kristo sa atin at tayo sa Kanya. We are one. Catholics lang ang meron yan. At kilala ba natin si San Ignacio? Si San Ignacio, mamaya ipapakita dyan, sulyapan na natin. Kasi maganda ang kasaysayan ng Catholicism Si San Ignacio, naging estudyante na San Juan, ni Pablo, at saka ni Peter. Nung pinapapatay si St. Ignatius ng Rome, yung Rome po nun is pagan pa hindi pa Catholic. Sabi niya sa isang niyang sulat, si San Juan namatay 99 AD, pinakahuling apostol. Siya lang ang tanging apostol na namatay na hindi na martir kasi tumanda na lang. Si San Juan nilubog yan sa Kumukulong Mantika. Lumanon lang siya, hindi siya nalulusak. That's miracle, di ba? Hindi mapatay-patay. Tinataga siya, hindi mapatay. Kaya ginawa ng Roman Emperor, pinadala-dala sa Patmos, diyan ka mamatay, tumanda ka dyan. Doon siya namatay. Tapos si San Ignacio po nung papatayin na pinadala niya yung mga diocese na hawak niya. Sabi niya sa isang sulat niya, kung nasaan si Jesucristo, naroon ang Iglesia Katolika. Medyo mag-meditate tayo. Si San Ignacio, estudyante ni Paul, ni Peter, ni St. John, na estudyante naman ni Jesus Christ. Tapos sinabi ni San Ignacio, na ang simbahan ay tinatawag na Catholic Church. Wala pa pong Bible noon. Ulitin ko, ang Bible na nakikita ninyo hinahawakan natin ngayon, 300 years pa bago nabuo ng Catholic Church. Pero sinasabi na ni San Ignacio na direktang apostol, na direktang estudyante ng mga apostol, kung nasa si Kristo nandoon ang Iglesia Katolika. Next, sabi niya, maraming umaalis sa atin dahil hindi na kayang panghawakan ng totoong dugo at katawan ni Kristo, soul, body, blood, and divinity is in the Eucharist. From 110 AD hanggang ngayon 2023, sinong simbahan ang nagpapakilala ng totoong presensya ni Kristo sa Holy Eucharist? It is the Catholic Church. Yung Catholic Church na hindi nyo sinisimba every Sunday, mas iniunan nyo pang diba? Kasi ang Katoliko pati kasi umulit. Hindi tayo aral. Pero I believe, ang isang Katoliko pag naturuan ng tama, hindi niya naiinis ang Holy Mass. That's the very worship in heaven. Alam niyo bang pinatitikim na tayo ng worship? Kasi pag napunta ko sa langit, alam mo ang Holy Mass. Paano ko nasabi? Magtutok pa ako dito ng Holy Eucharist. Pag nandun ka, alam mo yung Mass. Nasa revelation siya.
at kumuha ang mga anghel ng insenso at nangaral si Kristo at binusta ang kasang buhay at may kandilang apat. Nakikita natin yun, di ba, dito? Ba't parang tahimik din? Nakaka-amaze ko, no? Kasi nung natututunan ko din siya, Lord, salamat, hindi po ako naakit na. Diba? Mahirap po kasi lumipat na ako, tsaka ko natutunan ko ni Sa de la Estrada. Ay, Catholic pala ang tuloy. Pero alam niyo po, nag-uumang pa po aking puso kasi we are doing ng ganito. Ito po yung pinagpupuyatan namin araw at gabi. Kung nakikita niyo po yung mga, mas gwapo po ako sa kanila ng konti. Yung nandun po sa dulo engineer, at actually dalawang engineer, estudyante, 17 years old pa lang yata, ito pinag-aaral na ng Catholic Apologetics. Ito po yung si Brother Cornelio Pumarico na pumunta ng Saudi, nag-born again, tapos pag uwi dito, gusto basag-basagin si Mama Mary. Usap kami, magkapi kami. Pitong oras na kwento sa akin, bakit siya nag-born again. Yung tinanong ko na bakit ganito, ganyan. Brother, paano bumalik ng Catholic? Diba? Kasi once marunong tayo mag-explain ng Catholic faith with love, babalik sila. And it is a challenge na yung pagiging Catholic natin, dapat yung buhay natin ang unang saksi, sunod na lang yung intelligence. Alam mo po, guwapo ako. Pero yung intelligence susunod. Joke po yan, masyado kayo seryoso. Na-overwhelm po ba tayo ng information? Maganda, no? I-jot down niyo po. Isulat niyo po sa note po kasi inyo na yan. May share niyo na siya. So, balik po tayo ng slides. So, next slide. Ganyan, kita niyo po yung mga panel. Share, isang slides pa, bro. Yar. Kilala niyo yan? Sino yan? Sino may ideya? Nung time na krimen pa pagiging Catholics, siguro hindi man siguro, humipo sino ng isang emperor na nakukonvert para makawalan tayo sa pagkakaalipin. Si Emperor Constantine, before his deathbed, doon lang siya nakonvert. Pero, si Maxentius, challenge siya. 10,000 against 1,000. Doon po sa maliit na tulay, naglaban sila, tinmahan sila. Kasi yung mananalo siya, pero nanalo siya. Tapos, bago siya lumaban, alam niyo po yung in hoc signo vincis. In hoc signo vincis, in this sign, you shall conquer. Nagkaroon siya ng panaginip na through the sign of the cross, mananalo ka, gamitin mo sa laban. Kaya po yung mga kalasal nila, yung matawag, may cross, without knowing, sa Christian yon. When we say Christian, Catholic yon. Ulitin ko ha, nung panahon ng kasaysayan na yan, mula from the start, Christian, Catholics lang, walang iba. Okay? Mamaya pwede kayo magtanong, bakit naging Christian may Catholic? Mamaya, anuhan natin sa sample na. Gusto niyo sampulan ko na? Pagsalin yung Bible, ayaw ko kasing inaano pa eh. Gusto ko mabilisan. Hindi kayo ipaala agad. Acts 11:26. Sa Acts 11:26, ano sabi doon? At tinawag silang Kristiyano sa Antioquia. Ang Antioquia is Turkey ngayon. Muslim country na. It is a testament that Turkey is a Christian country, Catholic. Pag nakakausap kayo ng Muslim, pwede nyo i-correct ang kasaysayan kasi never na nauna ang Islam sa Christianity. Christianity na una. Kaya yung Hagia Sophia nila, magandang temple, atin yun. Kaya makikita mo si Mama Mary nandun, pero yung mukha ni Jesus Christ binura nila. Pero dahil mataas ang respeto nila kay Mama Mary, preserved. It is a testament, atin yun dati. Ngayon, nung nandun na tayo sa kasaysayan ni Emperor Constantine, sabi niya, bigyan ng kalayaan ang mga Kristiyano. Bigyan niyo silang api-api. Remember, when you are Catholic, ito si nanay, anong religion mo? Sunugin to. Ikaw, anong religion mo? Catholic? O, ipapana ka sa totoo. Kaya nga, aligaga pa ng Katoliko mo kasi even mas, takot na takot tayo malabas kasi inuulit. O ikaw, puputan ko lang muna, pinagkakatuan po tayo. Alam niyo bakit may gladiator? Ang totoong pinagdalaban doon at kinakain ng leon?
Huwag kayong magtaka. Marami tayong makakir. Nung sinabi ni Kristo, kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, yung Greek word na ginamit doon na martus is martyrdom. When we say witnesses, not Jehovah's Witnesses, na na-invento lang noong 1870. See? Nakikita natin kasaysayan. Huwag mong gamitin sa amin ang Bible kasi kami bumuo niyan. Bago mong gamitin ang Bible sa amin, bumalik tayo sa kasaysayan para magkaroon tayo ng clips of history. Kasi ang ginagawa ng ibang religion ngayon, nandun sila sa shortcut. Para sa kanila, oh, Bible, thank you Lord. Hindi ganun. Hindi ganun ang philosophy nun. Dumaan sa proseso yan. At pwede ko rin ikwento sa inyo. Pero mamaya na. Dami ko ng balang binibigay eh. Si Constantine na convert. Kaya po nagkaroon ng Edict of Milan noong 312. At sabi ng mga born again, yung 312 ay pagtatatag ng Catholic Church na naging pagan. Napasukan na ng paganism ang Christianity. That's correct. Kasi remember, when we say apologetics, we are defending the truth. Nothing but the truth. Because truth will save us. John 14 verse 6, Jesus is the way, the truth, and the life. Only truth. Truth is not an enigmatic expression. It is a person. When we say person, it is a historical person. When we say he suffered under Pontius Pilate. Hindi mo pwedeng labanan ng historiador ng Roma na hindi nag-exist si Pontius Pilate. Pag napatunayan natin na meron Pontius Pilato ay Jesus Christ. Ibig sabihin, ang Catholic faith is a historical religion. Hindi siya gawa-gawa lang sa Davao, sa Punta Santa Ana, Manila, o kung sino-sinong pastor. Catholics, it is a way to stand up. Maging matapang sa pagdidefend ng katotohanan but with love. Basahin natin 1 Peter 3:15. Ano sabi sa 1 Peter 3:15? Dahil medyo kabisado ko naman. Pag kayo'y tinanong ng inyong pananampalataya, sabi ni Peter, do it with gentle and love so that yung mga nagtatanong sa inyo ay makaunawa. Huwag niyong sasabihin, oh, tinutuhan kami nila Brother Venus here, isang tuwa tayo. Let's be polite, let's be lovely, yung loving, caring. When we say Catholicism, it's all embracing. Ako nga po may kakilala na convert sa INC, nabangga dyan sa may Commonwealth, kasi po ito duguan. Tinerang po siya dyan sa Servants of Charity. Pero never po sinabi, INC ka po. Bakit dito ka nagpapatherapy? Nung natapos na po, nakakalakad na siya nung malapag sa INC, nag-INC. That's how loving the church. Kapag tayo po ay tumutulong, never natin sinasabi, ano religion mo akin? Ay, born again po ako. Valencia. Labas. Ay, nabalitaan mo ba kayong ganahan? Wala. Tanging Catholic Church lang, masasabi natin talagang all embracing. Nung pandemic ako sa parokya namin, nakikita ko yung sekta, nakapila din. Natutuwa ko yung way. Kasi bakit? When we say Catholic Church, it is the heart of the Lord. Yun naman talaga ang pinaka-sentro natin. Ano po? So next, na-convert na nga. Kaya noong 320, karoon tayo ng kalayaan. Bakit naman nabilis ang pag-convert ng Rome? Kasi po ang mga Romano, mataas ang respeto nila sa courage. Ibig sabihin, pag pinahihirapan ng isang tao at nakikita nila, hindi bumibitaw sa belief. Paniniwalaan nila yun. Ang prayer ko ng mga Katolikong Kristiyano, kung pinapatay sila, Lord, patawarin po sila kasi hindi ko nila alam kanina ang ginagawa. Yung mga nakaspear na sundalo, lumunod po sila, tapos pagkalunod nila, alam niyo yung ictus, yung fish, dinadrawing nila yun to confess and declare that Jesus is the Son of God. Ilan sa atin ang kayang i-defend si Jesus Christ in public forum? Diba? Hindi natin ginawa yun kasi yung mga ninuno na natin ang ginawa nun, tayo magsisimba na lang isang oras. Free. Walang nananakit. Malaya. Pero tapat.
Now, nakikita natin yung kahalagahan ng pagiging Catholics natin in a sense na mas privileged tayo. Pinapakita ni Lord na tuman tayo sa kahirapan. Pero through the end of the day, we resurrect. We end victorious sa pananakit, sa panlilibak. And being the true church, hindi ito lisensya para tayo ay manlupig. Lupigin natin ang masama, mahalin ang mabuti. Yan po ang calling natin. So, going back, next slide. Nakita niyo po yan. Pinakatay tayo. Catholics yan. Pag may nga nakikita kayo mga born again, na picture na ginatanongin niya, sino po yung mga Christians dyan? Sabihin na nila, Christians. No, they are Catholics. Doon sa Gawa 11:26, yung Antioch, ang una kong bishop dyan, si Peter. Pasulat nyo, history ko ha. Si Peter, Acts 11:26. Nung pumunta doon si Peter, saglit lang, ang pumalit si Bishop Evodius. Si Bishop Evodius, 3 years lang, nag-lead, namatay agad. Pwede nyo i-research. Bishop Evodius. Nung namatay si Bishop Evodius, pumalit si Saint Ignatius. Si Saint Ignatius, ayon sa tradisyon, siya yung bata na sinabi ni Jesus Christ, hayaan niyo lumapit sa akin ng mga bata. Pilagay niya sa langit. Kaya rin lumaki si Saint Ignatius, nagpari siya ng bishop. Naordinahan po siya ni Peter. Kaya na siya naging bishop doon. Tapos, kaya sila tinawag na Christian kasi kinukuntsak sila ng mga pagans. Christian, follower ni Jesus Christ. Christian, nilalakit sila. Pero, taas mo sila naglalakad sa kanya ng grace. Ngayon, mga Katoliko, ginagawa natin yan? No. Marami sa paligid dito, palak, chismis. That is not Catholicism. Catholicism is a way of life. When we say Catholic, may sinusunod tayong realidad. Hindi siya fantasy. Hindi siya kung gusto mo lang maging banal-banal. Kasi bako, Sir Papas Lay Minister, tas paglabas. Yun naman kasi ang challenge sa atin eh. Be holy as my Heavenly Father is holy. No one can enter in the kingdom of God unless you are holy. Eh ngayon, pag nagpapakabanal ka, sasabihin nila, oh, masyadong religious. Ang perfect mo naman. Why not? Kasi ang gusto naman talaga natin ang kapanalan, hindi po ma-impyerno. Hindi natin yung kasi kaya nga kayo nandito ngayon eh, kasi gusto niyo matuto, gusto niyo maging banal. Hindi po nakakahadlang ang apologetics sa ordinary life natin mga Catholics. Pwede tayo mag-basketball na mabuti. Yung sample po, si Brother Raymar, may nakita po siya matanda naglalakad sa Jollibee. Bigla niya binusan ng pinto. Sino po nagiging masaya no? Si Lord. Kasi through yung malasakit, binuksan niya, kasi sabi niya, nagdala po kayo. Eh, salamat iyo. Hindi po ba maganda yung lipunan? Hindi yung bala ka dyan. Yun yung faith na gusto natin i-display sa society. Diba? Maganda. Loving and caring. So next slide po. Yan, si San Ignacio. Sabi ni San Ignacio, Lord, through the faith, ito po ba, kasi ayaw siya kainin ng leon. Sabi niya, Lord, para makita ng mundo, ng mga hiling kasi yung mga nanonood mga hiling, para makita nila ang kadakilaan mo. Hayaan niyo kung maging ako'y parang hostya, nakakainin ng mga leon. Kinain siya. Kilala niyo po si St. Polycarp? Si St. Polycarp, isa po siya sa Apostolic Fathers. Doon natin nakuha yung practice na kinukuha natin yung relics. Si St. Polycarp, kinalihan po siya, nung pupuputan ng ulo sa arena, yung pinakataling po, napuputo lang yung espada. Tapos nung sinusunog siya, yung apoy, hindi dumidikit sa balat niya. Nagugulat yung mga tao, napapawaw, nauong sila. Pero nung sinabi po ni St. Polycarp, Lord, through the witnesses, through the faith, hayaan niyo kung ako'y mamatay. Nang sa gayon ay makita po natin. Kailangan may magsakripisyo muna bago tayo matawag. Yun yung masakit. Yun yung masakit sa tao.
kailangan mo na may magsakripisyo para tayo kumalang. Na-challenge ko na po ang Catholics doon. Kasi halimbawa na dito ko, ito elite, si Mami lang yung Catholics. Sa palagay mo ko, so ito majority ka ng katabi mo. Pagan, bububugin ka doon. So pigil na pigil, ano nila, may binabalat ang buhay na Katoliko, hindi sila makasigaw. Konti pa lang kasi. Pero lahat ng dugong tumadalag sa Roma, ito yung mga naging ibig saksi ng pinubuhat ng pananampalataya at nagsasacrifice sila. Kaya hindi nakakapagtaka yung Rome na convert into Catholicism through the gospel. Hindi po totoo na para lang maging Katoliko ang isang bansa, pinupugutan natin ang ulo. No! Hindi totoo yun. Lalo sa Pilipinas, i-correct natin ang kasaysayan. Never pinipilit ng isang Friday na kapag gusto mo maging Katolik pag ayaw pugot. No! Hindi ginawa yun ng mga Friday sa Pilipinas. Kasi kung ginawa yun talaga ng mga Friday, bakit na natili ng 333 years? Nung umalis sila, bakit Katoliko pa rin majority ng Pinoy? See? Bakit hindi natin iyayaman ang Protestantism? Kasi maganda ang kulturang tinuturo ng Catholicism. Sanctity of life. Protect the unborn. Protect na yung powerless. Ang dami natin Katoliko, pero we are powerless. Why? Kasi we are ignorant of the faith. Hindi natin appreciate yung pagiging Catholics. Kaya nakikita natin, kapag meron na nagpapahay-pahay dyan, we are defensive, we are weaponless, wala tayong armas. Lalo na ba nag-usapan ng Bible, nahihiya na tayo. You should be proud. Atin yun eh. Pag nagkaroon tayo ng topic ng kanon, nako po. Tandal ko, no? Pagpapa naman ang oras eh. Alam niyo ba, saglit lang, yung mga verses na nakikita niyo sa Bible, Catholic priest ang nagpagod niyong maglagay. Kaya pag meron kayo kaibigan na born again, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whoever believes in Him will not die. Pastor, tanongin mo, Pastor, sino po nagsulat ng mga verses dyan? Maniwag kung po-questionin ang word of God. Yan nila sagot nila. Pero we as Catholics, si Cardinal Langton ang naglagay niya. Cardinal. Catholics ang nagpagod. Tayo ang nag-imprinta ng Bible. Okay? Tayo kilala niyo si St. Jerome. Si St. Jerome, 30 years siya doon sa kuweba na pinapanganakan ni Jesus Christ. 30 years siya doon, nagsulat, translate Hebrew, Aramaic, Koine Greek into vernacular Latin. Para magkaroon tayo ng Latin Vulgata. Vernacular word. Sino may Bible sa bahay? Tatlo lang. Katoliko nga. Nasa Catholic Church nga ako. Pero hindi sabihin, hindi na tayo. Kasi kung nag-aaral na kayo dito, sundan nyo na po ng pagbabasa. At meron po akong YouTube channel. Nag-endorse, Vienna Gabi, meron po ng Sins of the Holy Rosary. Papalitan ninyo yung Old Testament, way going back. Para makita ninyo. Alam mo naman po yung iba doon. Mas maliit yan. So next slide. Yan. Jesus Christ preached a real kingdom of God or of heaven. So sabi diyan, Mark 4:17, from that time on, Jesus began to preach and say, repent, for the kingdom of God is at hand. When we say kingdom, may king. When we say may king, may kingdom. Diba? Kaya makikita ninyo, ang pagmamahalan ni Jesus Christ kung may kingdom, may tinatawag na vizier. Pero siya dapat mayudo. Kaya papasok siya yung papacy. Kaya papasok yung mga po. Yan. Kaya alam mo yung pattern ng simbahan, biblical. Kaya pag napag-aralan na natin, tataas ang respeto sa mga pare. Kasi ang authority ng pare, direkta sa Diyos. Kaya nga, nagkakaroon na ng authority ang simbahan because of Jesus Christ. He's the founder. Yun ang maganda sa Catholic Church. Kasi the rest, pag-aaralan natin mga doktrina niya, pag hindi talaga Diyos si Kristo, talo tayo.
Pero kung napatunayan talaga si Kristo ay Diyos, panalo tayo sa lahat. Purgatory, Holy Trinity, yung mga mahihirits din, Holy Eucharist. Sample, ako po nung nagdadaw ako sa Catholic kasi sa INC, isa po number 1 doctrine nila, si Kristo ay tao, may power, not God. So nung na-research ko po sa kasaysayan, wala pang Bible na, hindi pa po nasusulat Bible. Si Pliny the Younger, one of the governors sa Rome, nagsulat. Pagan po ito, not believer. Sabi niya, may mga tinatawag na Christians, pinipersecute namin. Pinapako, sinusunog, hinihila sa kabayo o mamatay. Ano dahilan? They worship yung Kristo as God. Ulitin ko, bakit sila pinapatay? Kasi wini-worship nila si Jesus Christ as God. Napaisip ako, it is a testament, early testament, that the early Christians believe and declare that Jesus Christ is God in flesh. Oh, baka pa ng Bible, baka pa nila St. Ignatius. Sabi ni St. Ignatius, Jesus Christ is God in flesh. Sa kanino niya natutunan? Kay Paul, kay Peter, kay Juan. Direct ng ano ni Jesus. Jesus Christ. Okay, so next slide. Yeah, the third kingdom of heaven occurs 32 times, mostly in Matthew. Kasi si Matthew is a Jew. Bawal gamitin yung kingdom of God. Kasi yung word of God, para sa kanila, banal. Kailangan hindi nababanggit yan. Kaya nga nung binanggit, sabi one time, may nakausap akong born again. Saan sa Biblia? Mababasa ang Mother of God! Walang ganyan sa Bible! Meron. Luke 1:43. And Elizabeth was filled with the Holy Spirit. Nung na-feel siya ng Holy Spirit, sabi niya, bakit pumunta sa aking harapan ang ina ni Jesus at ang ina ng Panginoon? Remember, sa Tetragrammaton, bawal gamitin ang Yahweh. So, pinalitan nilang Adonai, means Lord. Si Elizabeth, as a Jew, pious Jew, ang tawag nila kay Yahweh, Adonai. Kaya nga, kung babanggitin ni Elizabeth yun, bakit pumarito sa akin ang ina ng aking Adonai, means God. Now, if you are Catholic, marunong kang umintindi ng talata. Pero sila, porque hindi nabasang God, hindi matulad si Mama Mary. Itatong din niya. Iba kasi umintindi ang Catholicism. Why? Atin ang Bible, atin ang history, tayo ang namuhay per century. INC 1940, ang dating daan 1980, born again 1980. Ano kasaysayan mo? Sisimula ka lang doon. Pero Catholicism from 33 AD. Moving forward. Kailan nabuwag ang church? When we say Matthew 16:18, it is the plan. Plano ni Jesus Christ. You are Peter, and upon this rock I will build my church. Plano. Kailan na-concept? Kailan na-accept yung parang pinagdalong tao? Nung nag-date si Mama Mary at si Jesus Christ through the cross. Naalala niyo pinagpasan si Jesus Christ sa gilid? Hindi na nagay. Sa gilid, ano po yung lumabas? Water and blood. Symbolizes the sacraments. Blood and water. Baptism and the Holy Eucharist. Pero may kwento ako sa atin lang. Sa De La Estrada ko lang naalala niyo sa Temple of Jerusalem. Sa Temple of Jerusalem, 3 o'clock yung sacrifice. Ang high priest, kapag nag-offer na ng sacrifice, natapos na, alas 3 po yun na, yung pinaka-altar, babanlihan nila ng tubig. Tapos yung dalawang kanto ng templo, meron diyang malaking butas na doon, dadaloy ang tubig at dugo. Compare sa Holy Cross. Imagine, Pudyo tayo. Nagkakaroon tayo ng sacrifice sa templo, pero si Jesus Christ is the temple. Gets? Sa John 2, ibainin yung templo ito, pero sa tatong araw, ibabang pumuli. At sinasabi ni Cristo kanyang katawan ay ang templo ng Diyos. Nung dinagpasan siya dito, in-end na niya yung walang silbing sacrifice ng mga Hudyo. Nung tumatagas dito ng tubig at dugo, same doon sa kabila. Ibig sabihin, Jesus Christ perfected the sacrifice. Ano yun? Holy Eucharist.
Ba't kayo nangingi ni Mami? Nakakatuwa, mga Catholics. Appreciate mo ngayon pagpipita kayo sa Sunday. And you know what? Sana matay alam niyo yung sabihin ng Bethlehem? Uy! When we say Bethlehem, land of bread. Diba? Jesus Christ says, I am the bread of life. Israel, land of peace. Jesus Christ is the Prince of Peace. Sabsaban. Saan pinanganak si Kristo? Sabsaban. Ano ibig sabihin ng sabsaban? Kahinan ng mga tupa. Kaya every Sunday, pag pumipila ka, nasa yung sabsaban na yun. Gitna. Tapos yung nandun sa lagayan ng osya, yun yung sabsaban. Sinusubo ngayon ni Kristo yung kanyang sarili sa katawan. Tayo mga tupa. Ang sarap ng mga meeting nila. Paano nang pala yun? Di ba natututo tayo? Nag-disseminate na tayo ng same information para, kasi ang Catholic faith kung maniwala kayo, pag pumunta kayo ng Japan, ng Italy, ng Rome, same knowledge. Walang bagong, walang na-alter na information. So next, hanggang 2 o'clock po ba tayo? May question and answer naman. Yan, Jesus preached an end-time kingdom. One already existing on earth. Ibig kong sabihin, yung kingdom, reigning of kingdom, nandito na actually yung half, not yet in full. Kasi sabi ng mga saksi ni Jehovah, ang totoong paradise, wala dito. Actually, nararamdaman na natin yung presence. Kasi nung bumaba dito yung Diyos, it is the paradise. Right? Actually, hindi naman umalis si Jesus Christ, I will not leave you as orphan. Paano? Holy Eucharist. Alam niyo po ba bakit kayo nagbabaw kahit walang Mass? Kasi kinikilala niyo yung presensya na, alam niyo po kung saan natin ang kumayan, yung ilog sa gilid, sa Old Testament, yung bread of showbread, yung mga Hudyo pag napapadaan, tapos sila sa presensya na Diyos, nagbabaw sila. Sa Catholics, ganun din. Di ba? Appreciate it. Igigilaw sa inyo. The next. Sarap po matuto, no? Kasi po, ang sarap, parang it is a gift na sabi nga nila ito, parang ginto na kahawakan mo habang buhay. So next yan. Jesus preached that the kingdom was primarily spiritual and eternal, but also visible and external. So makikita ninyo, ang simbahan ay parang nasa taas ng mundo na binabayo ng dagat. That is schism, scandals. Huwag tayong nagugulat kapag ay, may pare doon na. Huwag tayo magsimba. Diba? Remember, Jesus Christ, pinili niya yung 12 apostles. Pero hindi siya na-scandal nung trinay ko siya ng Judas. And remember this, brothers and sisters, kapag kayo nakakausap ng lumikat na relihiyon, kapag Catholicism, at sinabi nila, ay, Katoliko kasi ganito ganyan, acknowledge yun. Kasi baka po nakaramdam talaga sila na hindi maganda. Acknowledge it. Then, at the same time, educate them. Kasi kung paano si Kristo, pinili niya mismo si Judas, hindi niya iniwan ang simbahan. Yan din sana tayo. Ano po? Kasi, at the end of the day, si Jesus Christ ang founder ng Catholic Church. Sa Kanya lang tayo sasaludo. Sa Kanya lang tayo hihingi ng saludo. Never sa iba. O ba? So, ano po sabi dyan? Ako pasensya na po ang lihit. Kala ko kasi, talaga yung kanya pala, dami pala. So, Matthew 7, and I say to you, you are Peter, and upon this rock. Ito is skandalo to sa lahat. Tayo lang kasi ang pwede makapag-claim ng Matthew 16:18 through Peter. Pansinin ninyo, ang anumang ipagbawal mo sa lupa, ipagbabawal mo sa langit. 1. I will build my church, not churches. I will build my church, 1. Tapos sabi niya, Peter is an apostle, apostolic. Tapos sabi niya doon, ano bang ipagbawal mo sa lupa, ipagbabawal mo sa langit? That is Catholicism, that is universal. Tinatagos ng desisyon ng simbahan ng langit at tinatagat ng Diyos. Kita po ninyo, tangi ang simbahan kapag nagdedeklara, bumubukas ang langit. Ayan mo, parang karapan at masabi, hindi makakapanaig sa kanya ang Hades. Even the gates of hell cannot prevail against it.
Kaya nga po, ang intensyon ng Roma para mapatahimik ang Catholic Church, patayin ninyo ang Pope. Kaya nga sa history, verse 33, popes pinatay. Pero nawag pinapatayan mo, mas lalo pong dumadami ang Catholicism. Bansa-bansa na nag-convert, wala pa tayong Bible. Pero tanong ko sa mga taong simbahan, paano po nag-convert ng simbahan? Na-admit simbahan ng isang Katoliko? Ano po yung first step? Para maging Catholic? Baptism. Very good, mami. Baptism. Nagbabaptize ng simbahan, yung bansa-bansa naging Catholics na, wala pa pong Bible. Kasi kung babasahin niyo yung 2 Timothy 2 verse 2, sabi ni Paul, Timoteo, ano bang narinig mo sa akin, ituro mo naman sa iba, at yung nakarinig ng iba, magturo naman sa iba, pasahan. Ang tawag natin doon, catechism. Kaya nga mababasa ngayon sa Lucas 1, sabi ni Lucas, kinolekta ko ang mga naipangalan ng salita at isinundan ko kasi wala pa po tayong New Testament. Ang tanging Biblia na pinagbabasihan ng mga unang Kristiyano, Old Testament lang. Kaya huwag kayong papabiktima doon. Pag sinabi sa Old Testament, huwag hihigit sa nasusulat! Tanungin nyo, ano yun huwag hihigit sa nasusulat? Ano yun? Is it the Old Testament o yung complete na 73 books? Wala pa noon sa panahon nila Paul. Sa Catholic Church na lumabas yun. Meaning, binuo ng Catholic Church ang Bible para sa misa, para meron tayong guide. See? Kaya po, pag meron sa inyo ngayong mahawak na Bible at pinakasabasahan kayo, be proud. Sabi niya, alam mo yung history niya, kwento niyo, masyashock sila. Ako nga po, pinuntahan ako ng tatlong saksi ni Jehovah, pinagalimusan ko pa. Nung nagtalas-tasan na kami about Bible, sabi ko, bakit niyo po pinapagpagan? Kasi hindi mo tinanggap ang kaligtasan sa bahay na ito, masusumpa kayo dito. Pwede niyo mag-father niyo na isang sabi pa, ayan pa, wala pa yun sa Bible. Diba, galit sila. Pero tayo mga Katoliko nakasmile. Napansin po ninyo, entertaining tayo. Diba? Tayo, masaya-saya sila. Diba? Ang dami ko na pong nabanggit na wala ba tayo man? Siguro, hinanda ko lang din po ang sarili. Ayan. So makikita niyo po sa Matthew 16, siguro ngayon nyo lang dito matututunan. Sulat niyo si Jesus Christ kasi Diyos, alam niya yung weaknesses natin at alam niya paano laruin ang senses ng tao. Yung si Pan, yan po yung God ng sexuality. Siya po yung God ng kaharutan. Sorry po sa sasabihin ko yung LGBT. Okay? Kaya po, nagkaroon ng sulat si Pablo na sabi niya, bawal sa lalaki ang magsusuot ng pambabae at maghahaba siya ng buhok. Kasi po, sinasamba ng mga Kristiyano yan. Si Pan. Diyan nakuha yung salitang panic. Kasi maharap. Panic. Si Pan. Tapos, yung malaking templo po na yan, inaalayan niya ng mga patay na hayop. Kasi para sa kanila si Pan is Diyos. Pag may hinihiling, maghuhulog ng alay sa Hades. Yung hates, sinabi dun sa Matthew 16 kanina. Ngayon, kinounter yan ni Jesus Christ. Pupunta po tayo doon. So, diba? Ayan. Ang basahin ko po para makakasin. Kita niyo pa rin po ako. Kita pa rin po ako sa video. May pasensya na po sa totoo, galing po ako na akong tulog. Ang trabaho ko po ay alam mo na ng gabi hanggang alas 10 ng umaga. Pero kung gusto ko kayong makita sa Delestrada, gumawa po ako ng PowerPoint ng 12 o'clock to 3. Wala pa po tulog. Pero nakakasmile kayo. Why? We are serving the Lord. Amen. Parang pa naman. Sabi po yan, you are Peter. Alam po ba ninyo ang pangalan ni Peter? Ang pangalan ni Peter is Simon. Ang ibig sabihin ng Simon, tambo. Mahilig po ang mga Hudyo mag-change name. Kasi sabi nila, kung ikaw gagawin kong leader at tambo ang meaning mo, baka pag sinabi, ay dapat ganito turo, baka si Peter tumagilid. Kaya pinalitan ni Peter ay ni Jesus Christ as rock. Sabi po dyan, any name change
will be part of salvation history and precedes with mission and echoes Isaiah 22, 21 to 23. Ano gusto po natin ngayon masayos doon? Sa Old Testament, sa Davidic Kingdom, meron tinatawag na Visher. Ano yung Visher? Ito yung kanang kamay ng hari. Okay? Kung si Jesus Christ ang King of Kings at meron siyang kingdom, sino yung hitiranin niyang Visher? Si Peter. Kanang kamay niya, mayroon. Yan, in-institute niya na si Peter. So, lipat po tayo. Lipat. Ayan. Jesus called the 12 apostles. Sa lahat ng talata na mababasa sa Biblia, lagi sinasabi, and Peter is the first, and Judas is the last. Meaning, may primacy na si Peter. Pag sinabi si Peter, laging una sa Bible. Tanong, saan sa Biblia na sinasabing leader si Peter? Yan. Primacy. Kasi interprimus. You are number one. Hindi po pwede sa basketball lahat captain ball. Hindi po pwede lang. Kaya mapapansin po ninyo, sa Matthew 16, si Jesus Christ lang, si Peter lang yung dinirekta ni Jesus Christ. Ikaw ay Pedro. Pedro, hawakan ng susi. Ibibigay ko sa'yo. Dinirekta niya si Peter. Pero sa Matthew 18 naman, collective. Lahat kayo ibibigyan ko na susi ng authority, sinasabi ni Lord. Kasi po sa Judaic expression, yung case authority. Kung sino po may hawak ng susi, siya lang pwede magbukas at magsara. Di po ba ganun yun? Yan. Yan po ibig sabihin nun. Sana po ka ng ibang sekta yung authority to preach! Wala. Diretso agad sila sa Bible. Kasi majority nga ng Catholics hindi alam ng faith. So pag pinakita mo sila ng Bible, maniniwala na sila. Alam niyo po, pinaka-number one natin dapat ipagmayabang. Sorry po sa word authority. Kasi once you have authority coming from Jesus Christ, panalo na tayo. Luke 10:16. Ang sino mang sumunod sa akin, ay sumusunod sa nagsubo sa akin. Ang kausap niya yung mga apostol. Tanong, rather din, masyado naman parang kiniklaim mo talagang Catholic. Paano mo napatunayan na Catholic sila? Na talagang naipasa yung authority. Gusto niyo pagbasahin natin? Gawa sa Isaías. Paano? It is through the apostolic succession. Ipinapatong yung kamay ng mga bishops para maisalin yung power, yung authority. Kasi remember, sino po ang namamatay? Office o yung nanunungkulan? Mami, sino po namamatay? Presidente yung office? Presidente. Pero yung office na nanatili, hindi po sa mga apostol, syempre. Hindi po natapos sa mga apostol yung Catholicism. Sa gawa sa Isaías, basa po tayo. Maganda kasi, akala nila, porkit Katoliko hindi nagbabasa ng Bible. Atin nga ito eh. Ayan, gawa sa Isaías, isang patuloy dito. Whom they set before the apostles and they had prayed them and laid their hands onto them. Ang tawag po natin mga Katoliko dyan, apostolic ordination. Kaya po yung mga pastor-pastor na nag-ordain, respect na lang. Freedom nila yun. Pero I tell you, you don't have authority coming from heaven. Right? Kaya na ang pari na pwede mag-consecrate. Napansin po ninyo, pastor, minister. The priest is the minister of the altar. The priest is the pastor. Pero ang pastor hindi mo pwede tawagin pari. Ang ministro hindi mo pwede tawagin pari. Why? Because the number one rule being a priest is to offer sacrifice. Diba? Hindi nga ako. Traffic eh, no? Diba? Ayan. Christ gave the apostles the power. Ayan. All authority coming from heaven and on earth is given to me. Go therefore, baptize all nations in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. The church was given authority of ruling, teaching, and sanctifying. When the church says no abortion, no abortion. Pag sinabi ng simbahan, no same-sex marriage, no same-sex marriage. Pag sinabi ng simbahan, walang ma-ordain na pari ng babae, wala. Bakit po? Kasi kung ano yung iniwan ni Kristo, yun lang din po yung i-echo ng simbahan.
Never mong tinuro ni Jesus Christ na pwede maging pare ang babae. Ang sinabi niya, pwede tumulong, kaya may mga madre. See? Kaya dapat po alam natin yung Catholic faith kasi doon natin makikita yung liwanag. Halimbawa, may isang sekta, babasahan ko na ganito. Dito natin malalaman kung sino talaga ang aral ng demonyo. Hindi po kami maninira. Biblia ang babasahin natin. Yan po ay nasa 1 Timothy 4. Kabisado ko naman. Ba't ko ba inano pa yung Bible? Dito mo makikilala ang aral ng demonyo. Ibigin. Sila ay pagbabawalan kumain ng lamang kati. Pagbabawalan nilang pag-asawahin ang kanilang mga miyembro. Sino ito? Ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Lumabas kayo dyan sa demonic church na yan. Ito namang mga nakikinig na Katoliko kasi may pagkain ng one piece eh. One piece chicken, mayroong spaghetti, may zesto. Nakakalungkot. Kasi kala naman pinag-usapan dito. Para lang magkaroon tayo ng members day ang attacking us. Pero kung alam natin ang Catholic teaching, hindi tayo maliligaw. When we say how to answer back, hindi po ang Catholic Church at tinutukoy doon. Kasi babanggain mismo kay Paul. Si Paul walang asawa. E di lumalabas-labag si Paul. Sabi nga ni Paul, kung kaya ninyong hindi makapag-asawa, gayahin ninyo ako. Diba? Ang 1 Corinthians 7, pinaliwanag niya. Ngayon, ang binabanggit po ni Paul doon, isang sekta na tawag is Gnostics. Yung Gnostics na ito, puro lalaki lang po sila. Para sa kanila, bawal ang sex. Kasi para sa kanila, ang babae, marumi. Hindi dapat tinatabihan. Marumi sila. Ang malinis ng lalaki. Kaya po ngayon, wala ng Gnostics. Bakit? Hindi sila dumami. See? The church sanctifies marriage. Diba? O kita nyo, basta no, sabi nila, pinagbabawal ang pagkain ng karne. No, hindi pinagbabawal ang Pilipinas #1 sa pagkain ng baboy. Pero sinasabi ng simbahan, kung ikaw ay high blood at alam mo mamamatay ka na sa tabak-tabak, tigil naman lang. Kasi hindi bawal, hindi masama. Kasi iba ang turo pag sinabi mo, pag kumain ka ng baboy, mapupunta kang impyerno. That is not a rule. Kasi sabi nilo, lalo kang pumapasok sa bibig, dinudul. Ang totoong nakakapagpagod sa tao ay yung puso na ilalabas na sa bibig. Diba? Makikita ka ng kindle sa akin. Ako lang po ito. Tayo, lagi talaga ako biktima ng ano eh. Sabi nga ni Sister Perks kanina, Brother Biel, ilang taon ka na? Sabi ko, 19 po. Kawa siya. Sabi hindi nga, seryoso. Sabi ko, ano pong guest name? Sabi niya, 25. Sabi ko, mayayagam kita, 38 na po. Meron na po akong 3 kids. Yung 3 kids, lagi mo kinakapitisin yun. Kaya nga po, pag nakikita na lang si Ba, nagkakaroon na nila magpili. Alam niyo po, kayo mga nandito, pagkatikisin na kayo ng bed ng mga anak ninyo. Kasi makikita niyo, pag na-train nyo talaga sila hanggang lumaki, the best. Kita niyo. Tsaka yung behavior, ibang-iba. Na po. Sensya na, daldal ko ha. So next slide. Hanggang 9 po ba tayo? Siguro 8:30, pwede na po natin mag-Q&A naman. Yan. Pag sinabi natin Catholic Church, meron tayong marka. Okay? Kasi po, tanong sa mga nandito, meron bang pangalan ang simbahang tinatag ni Kristo? Yes or no? Yes, Mami. Sino pa? Yes. Ang iniwan ni Jesus Christ, descriptive name. Bigyan ko kayo ng sample. Mga batian kayo ng banal na halin, binabatin kayo ng mga iglesia ni Cristo. Pero sa INC po, kinakat nila yung mga ng iglesia ni Cristo. That is not a proper noun. That is a descriptive noun. When you say in grammar, descriptive noun is si Brother Biel ay pogi, si Brother Biel ay tatangkara, kayo manggi. That is descriptive. Hindi ko po pangalan ng pogi. Biel ang pangalan ko. Hindi ko rin po pangalan yung kayo manggi. See? Kasi po, alam ni Lord, nakukopyahin yung pangalan, kaya nga sabi sa Mateo 24, huwag kayong bumase sa pangalan, hindi akin yun. Ang iiwan ko marka, sample.
Sabi nga ni attorney, pumili daw po siya ng madalian. Yung Levi's po noon, kung familiar kayo, pag may suot ka yan, isa ka na sa sikat, mayaman ka. Sa Quiapo na po napagmili siya, madalian, sabi na po na nagbibenta, o bili na po kayo mura lang, Levi's so original. So ginawa mo niya, nilagay niya agad sa bag niya, so inagay pa siya, nagtatatak pa siya sa bahay. Nung susukatin niya na, di po ba Levi's, L-E-V-I, kasi yung apostrophe tas S, ang nakalagay sa kanya, L-I-V-E-S, lives. Sabi niya, teke, ano ba yun? Pati yun nabili ko. Sabi niya. Tapos doon niya napagtanto-tanto na itong mga nagkalat na relihiyon, dumampot-dampot ng patsi-patsi sa Bible para siyang ginawang patsi-patsi yung karakter ng simbahan. Let's redeem it. Sinong tunay na born again according to the Bible? Ha? Kami? Very good. Catholics. Who are the true Church of Christ? Very good. Who are hindi sinasabi ng Mormonism, the Church of the Latter-day Saints. Pero wala silang saints. Bakit? Tinagdag na yan sa Roma. Babasahin natin sa Roma 1 verse 7. Kayong mga taga-Roma na tinawag na maging banal, pinakamamahal kayo ng Diyos. And remember, Brother Biel, bakit ang Christianity nasa Jerusalem napunta ng Rome? Binayayaan ng Rome na omission. Acts 23:11, kung paano may pinangarap na mabuting balita sa Jerusalem, bumalik kayo ng Roma. Kasi ang Roma ang pinakasentro ng paganism. It is a challenge to the pillar of the apostles, Peter and Paul, to challenge the paganism in Rome. Kaya nga po noong 67 AD, pinatay si Peter and Paul, the Emperor Nero. Pero they converted. Naalala niyo po yung Kubanis? Si Peter, di ba? Train-idol niya si Jesus Christ, bumalik siya. Alam niyo po ba may kwento ng Kubanis, Dominic, sa Latin? Natakot siya. Nung alam niya, hinahanap na siya ng mga tawa ng Roma. Sa back po ng palikuran ng Vatican, tumakas siya. Tapos habang papatakbo siya, nakita niya si Lord. Sabi niya, Kubanis, Dominic. Sabi niya, babalik ako doon para ako ipapamuli. Alam niyo po, para siyang nalungkot. Tumalikod siya. Bumalik siya ng Rome. Nag-preach siya. Diba gano'n naman tayo? Minsan yung pagmamahal natin ang ditwindel. Kaya si Peter natakot din talaga. At kung sasabihin na mamamatay ka na ngayon, hindi mo matatakot. Kaya nga po si Peter, malalaman nyo na naman ito. Bakit nalaman natin si Peter? May tradisyon ng mga Katoliko na kapag namatay ka, yung pinakasarapagfagos mo, may picture mo. Kaya hindi mo totoo kung walang picture noon. Nag-drawing na sila. Kaya nakita natin si Peter, kalmulito, tapos medyo bulky. Ang nakalagay po nung na-discover noong 1965 ay mga Muslim scientists, Protestant scientists. Tag-team po as na Catholic. Dineg po nila yung ilalim ng atlat ng Vatican. Nakita nila doon yung pinaka-altar. Kasi po, paano natin nalaman? Ilang taong ka na? Oh? 14. Mami, si Mami, nakita niya si Peter. Nung nakatay, pinito ko Mami na sabi mo, doon sa school na yun, doon nakalipin si Peter. Namahalo na si Mami. Tapos Mami, siya din yung generation. Kaya tayo Mami, sinari mo, tandang-tanda nila. Doon nagkasalit-salit, kaya natandaan yung question ng titingan ni Peter. Nung in-excavate na, nakita doon, Petrus E, Petrus N, Petrus E-N-I. Peter is within the box. Nung binumpal na nila, nakita nila totoo ni Peter. Tapos yung ni Peter, walang ganito. Di ba kasi si Peter lang yung tanging, sabi niya, Lord, ayaw ko kung makikatulad ng pagpapako sa ganyan. Gusto ko pabaliktad. Kasi bakit? Hindi po ako worthy. Hindi mo ko equivalent. So tinagpas. Nung tinagpas, iniwan na siguro yung paano. Siya lang natatangi-tanging walang party na nito. Tapos yung Pope's ring, nakakabit pa dun sa kalansay. Tapos yung pinakasutana po ng Bishop ng Rome, suot-suot pa ni Peter. Yan. Tapos yung parang kinarnon-dating yun, edad talaga ni Peter yung lumabas. Talagang naprotektahan ng mga Kristiyan. This is how Catholicism is. See, meron ba kayo yan? Hindi ba kayo nagtataka lahat ng 12 apostles nasa Catholic Church ang libingan? It is a testament of the Catholic Church founded by Jesus Christ. Pumunta kayo ng Jerusalem, sabi na ni Noe Dura, kilala niyo si Noe Dura? Kilalang pastor na na-convert?
Sabi niya, ako po binibira ng Catholic Church. Sabi ko, dapat Biblia! Eh syempre, marami na siyang mga donasyon. Pumunta siya ng Israel. Pagpunta niya sa mga simbahan na puro Catholic. Punta ng Protestant. Na-convert ko. Oh, see? Kilala niyo si Brother James, yung kasinuwa ko na nantok ng Sabado. Yung ate niya, nagkwento niya po ba sa inyo? Yung ate niyang doktor, pumunta ng Rome. Nagpapunta ng Rome, sabi, tumawag. James, born again po yun James, si Peter pala nasa Vatican. Oo ate, ako hindi ko pa nakikita yan, naniniwala na. Ikaw nandiyan na, hindi ko pa naniniwala. Ay, gusto ko mapabaptize sa Catholic, bumalik hindi sa Pilipinas Catholic. Wow! Amen? It is fact na hindi natin pwede baguhin. Hindi na tayo po pwede magkukulong ka lang ng 3 araw sa isang kwarto. Tapos hindi ka kumain ng araw at gabi. Tapos paglabas mo sabi mo, sinunod ako ng Diyos. I-research nyo na lang sinong leader yan. See? Tapos meron naman dyan, ako si Jesus. Sino yun? Hindi ko papamalanin talaga. Kibuloy. Ako si Jesus, I am the way, the truth, and the life. Kasi kung mga Katoliko, hindi na nga nag-aaral ng Bible, nakikinig pa sa mga mga sekta-sekta, magtuturo ba sa inyo yan ng pang-Katoliko? No. Kilala niyo si Brother Enzo Soriano. Makikipatay na. Tignan mo yung mga members ang sumasamba TV, lagi nakaharap lang sa TV. Static na sila. Kasi yung para sa kanila, magaling lang si Brother Eli. Wala na. Lagi lang na lang sa TV. Tapos pag mangangaral sila, yung tape na lang na ni Brother Eli. Respect din. Pero alam niyo nakakalungkot. Sana, hindi ka lang kayo sa simbahan, bumalik na kayo. Sayang. Kasi kaluluwa yung nakakaya niya. So one is, yan yung dalangin ni Jesus Christ na maging isa. Kasi sino po nakarinig sa inyo na gusto maging one world? Ang buong mundo. Si Jesus Christ. Kaya nga sinabi niya, baptize yung nation. Pero alam naman natin na hindi pwedeng maging posible yung ganun kasi bakit? We have freedom. Right? Meron tayong karapatang mamili ng mabuti at masama. Minsan nga mabuti, di pa natin pinipili Di ba? Aminin natin yan. Kasi tayong tao, mas madali tayong mahulog sa kasalanan, pero dun sa kabanalan, hirap tayong mahulog. That's the challenge. Holy. When we say holy, the church is holy not because of the members itself, but because of its founder. Sabi nila, paano magiging holy ang Catholic Church? Eh, dami-dami mga kasalanan dyan. Pare, Santo Papa, yung mga ganito ganyan, kapitbahay ko masama. No. The holiness of the church does not depend on its members. Pero sa kanya leader, si Jesus Christ. Kaya siya holy. Catholic. When we say Catholic, kasi yung time na dumadami na tayo, tawag lang talaga sa atin, alam niyo kung pinakatawag talaga sa atin, the way. Sa Acts 9. We are the followers of the way. Kaso po katagalan, may mga nagka-counter na ay kami talaga yung sinubo ni Jesus. Doon na nag-brand yung Catholic. Saan po natin makukuha yung Catholic na word? Pag tinanong kayo sa Romans 1 verse 8. Episte sumon katanggalintay and holotokosmo. Ang Bible po ay sunod sa original Greek. Doon tayo pupunta. Yung kataholos and holotokosmo is the universal church. The Catholic Church. No? Marka po yan ang tunay ng Kristiyano. Hindi pangalan ng Katolika, marka. Kaya nga, tanong, ano yung pangalan ng simbahan? Wala po. Ang iniwan ng descriptive names, Church of the Saints, Church of the Living God, walang pangalan. Ang iniwan nito, one, Holy Catholic and Apostolic Church. Marka ang ibinigay. So before we end, iwanan ko po kayo ng isang pang sandata na nung naipangaral na ang mabuting balita, di po ba? Naipangaral niya ang mabuting balita sa Jerusalem. Paano naman sa Philippines? Diba? Dito nyo ma-appreciate na biblical. Biblical na Catholic ang simbahan ng Pilipinas. Kasi nahulan na sa Bible. Hindi naman natin na-appreciate yun eh. Ang akala kasi natin ang Catholicism nagsimula sa mga Espanyol. No? Napuntahan sila ni Paul.
Alam niyo po ba yun? Sabi sa Lucas 24:47, the destruction of Jerusalem. Sabi sa Matthew 23:38, O Jerusalem, pinadalhan na kayo ng mga propeta, pero tinatakbo niyo pa din. Remember sa Israel, ang pinaka-presensya ng Diyos, number 1, temple. Pangalawa yung Ark of the Covenant. So next, sa John 11:48, sabi doon, at may isang bansa na sasakop sa inyo na hindi kayo titirahan dito din. Kasi natitig. That is Rome. Kinugkob ang Israel at winasak po nila noong 70 AD ang Temple of Jerusalem at ang natitira na lang yung Wailing Wall na nakikita natin ngayon. May mga Hudyo nagagaganda na lang sa pader. Kasi wala na. Para sa kanila, iniwan na sila ng Diyos. Wala na silang temple. So, Gawa 23:11, sabi nga po dito sa Gawa 23:11, Pablo, kung paano kayo nangaral sa Jerusalem, pumunta ka ng Roma. Doon kayo mangaral. Ito na yung bagong Jerusalem, ang Rome. Alam niyo po, sabi niyo po sa Romans 15:24, pupunta ako dyan sa Espanya bago pumunta ako ng Rome. Biblical. Romans 15:24. Sa Romans 16:20, ito pa po maganda. Kapag kayo nagkakaroon ng mga issue tungkol sa Pope o Francis, sabi nila nagtuturo na daw ng mga non-Catholic doctrines, huwag kayong mabahala. Seryado po ang office ng Pope. Sabi sa Romans 16:20, pakita lang na Romans 16:20. Sa pamamagitan ng inyong mga taga-Roma, sa pamamagitan sa inyong mga taga-Roma, sa pamamagitan ng inyong mga paa, dudurugin ninyo si Satanas. Ulitin ko. Kasi sa inyong mga taga-Roma, sa pamamagitan ng inyong mga paa, dudurugin ninyo si Satanas. When we say dudurugin, never we can encounter that the false gospel will come to Rome. It is a pure doctrine, magagalit sa Roma. Huwag panghinaan ng loob because the Catholic Church is guided by the Holy Spirit. John 16:13. Holy Spirit is the second person of the Holy Trinity. Sabi sa Hebrews 13:24, ang mga Kristiyano sa Italia ay bumabati sa inyo. Italy naman kayo. Sa pansinin po ninyo, from Italy, Spain, going to the Philippines. Diba? Hindi nakapagtaka, Katoliko Pilipinas. Tapos, sa 1 Peter 5:13, pumunta si Peter sa Rome. Nabasa niyo na po yung Isaiah 52:1. At sa pamamagitan ng isang bundok, hula ito Old Testament. Sa pamamagitan ng isang bundok, lahat ng bansa ay papasok sa kanya at hindi mabilang. That is the Vatican. Bundok, Vatican. Yun. Hula yun. Natupad. Even yung crucifixion Peter, sinabi ni Lord, Pedro, mahal, balikan natin. Sabi ni Pedro, wala pa naman po, magta-30 na ng 30. Sabi ni Pedro, sabi ni Lord, Pedro, mahal mo ba ako? Sa Greek, may tatlong ibig sabihin ng love. Phileo, agape, phileo, eros. Sabi ni Lord, yung pinakamataas agape. Sabi ni Lord, Pedro, agape mo ba ako? Level po ng mataas, sabi ni Peter, Lord, phileo lang, phileo kita. Level 2. Inulit ni Lord, Pedro, mahal mo ba ako? Agape na naman, sabi ni Peter, phileo kita, Lord. So sabi ni Lord, kung yan talaga yung commitment mo sa akin, Pedro, phileo ba ako? Sabi ni Pedro, opo Lord, phileo kita. Ano sabi ni Lord, Peter, pakanin mo ang aking tupa. You will be the shepherd of the sheep. Protektahan mo sila. Ipinagkakatiwala na ngayon ng Panginoon ng authority through Peter. Nasaan si Felix? Nasaan ang mga born-again pastors? That's the reality Yun talaga yun. Hindi po tayo sa umaatake. But we need to discern what is the truth, what is falsehood. Kasi falsehood will lead us to death. But truth will lead us to life. Kasama si Jesus Christ. Kung totoo tayong nag-one-way Jesus, at pinapanaman na natin ang katotohanan, go back to the church. Go back to the bark of Peter, para maligtas tayo. Kasi at the end of the day,
Hindi tayo maliligtas ng mga man-made churches. There is only one Holy Catholic and Apostolic Church. Mas papalapit po ng slide. Mukhang tapos na tayo. Ayan, di ba? Prodeo et Ecclesia means for the church, for God, and for the church. At lahat po tayo dito is CFD by the virtue of baptism. We can defend the church once we study the faith. Amen? Prodeo et Ecclesia. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen.